Noong ika-6 at 42 minuto ng umaga ng Disyembre 8, 1941, ang araw matapos ang Pearl Harbor, isang 27 anyos na inhinyero na nagngangalang Jiro Horikoshi ang pumasok sa Mitsubishi Aircraft Plant sa Nagoya at napagtanto, sa gitna ng matinding kalinawan ng isang taong kaksisaksi lang sa pagbabago ng lahat, na ang eroplanong ginugol niya ng 4 na taon para idisenyo ay nasa gitna na ngayon ng digmaan. 18 buwan ng ginagawa ang Zero. Iginuhit ni Horikoshi ang bawat linya nito gamit ang sariling kamay, ipinaglaban ang bawat gramong bawas sa bigat at personal na pinangasiwaan ang mga pagsusuring metalurhiko na nagbigay daan dito. Nilikha niya ito upang maging pinakamahusay na carrier-based fighter sa buong mundo. At naging ganun nga ito, ngunit hindi niya ito nilikha para makipagdigma laban sa kapasidad sa industriya ng Estados Unidos. Naintindihan niya ang matematika. Ang Hapon ay nakagawa ng 436 na Zero Fighter noong 1941. Ang Estados Unidos naman ay nakagawa ng 19,433 sasakyang panghimpapawid ng lahat ng uri sa parehong taon. At nagsisimula pa lamang ang mga Amerikano. Ang sumunod sa loob ng 4 na taon ay isa sa mga pinakamapangahas at sa huli ay tiyak na mapapahamak na kampanyang pang-industriya sa kasaysayan ng pakikidigma. Ang Hapon ay makakagawa ng higit sa 10,000 Zero Fighter sa ilalim ng mga kondisyon na dapat sana ay naging imposible para rito. Sa ilalim ng blokada, sa ilalim ng pambobomba, at sa ilalim ng sistematikong pagkawasak ng mga supply chain at mga pabrika na inaasahan ng eroplano. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng paglilipat ng mga pabrika sa ilalim ng lupa, sa pagpapakalat ng produksyon sa daan-daang maliliit na workshop, at sa paghuthot sa mga sibil na industriya hanggang sa wala na talagang matira. Makakagawa sila ng 10,000 eroplano. Ngunit hindi pa rin ito sasapat. Ang problema ni Horikoshi noong 1937 nang ibigay sa kanya ng Imperial Japanese Navy ang espesipikasyon na magiging Zero, ay ang bigat nito. Gusto ng Navy ng isang carrier-based fighter na kayang lumipad sa bilis na 500 kilometro kada oras, umakyat sa 3,000 metro sa loob ng mas mababa sa 3.5 minuto, may 220 mm na kanyon at 27.7 mm na machine gun. May layo na abot sa higit 3,000 kilometro gamit ang mga drop tank at mas maliksi sa mabagal na lipad kaysa sa anumang kayang itapat ng Chinese Air Force, unang inaasahang puwersa ng Allied. Nagusto nila ang lahat ng ito mula sa isang single-engine aircraft na sapat ang gaan para magamit sa mga deck ng barkong pangdigma, carrier. Ang espesipikasyon ayon sa mga pamantayan ng ininyerya noong 1937 ay imposible. Ang bawat elemento nito ay nangangailangan ng mga sakripisyo, trade-offs, na sumasalungat sa bawat iba pang elemento. Ang mahabang biyahe ay nangangailangan ng krudo. Ang krudo ay nangangailangan ng mga tangke. Ang mga tangke ay nangangailangan ng istruktura. Ang istruktura ay nangangailangan ng bigat. Ang bigat ang pumapatay sa bilis at bilis ng pag-akyat. Ang baluti ang pumoprotekta sa piloto. Ngunit mabigat ang baluti. Ang mga self-sealing fuel tank ay umiiwas sa sunog, ngunit mabigat ang mga self-sealing tank. Ang bawat fighter na ginagamit ng bawat Air Force sa mundo ay gumawa ng mga sakripisyong ito at humantong sa mga eroplanong mahusay sa ilang aspeto, ngunit kulang sa iba. Tumanggi si Horikoshi sa mga sakripisyong ito. Nagtrabaho siya para sa Mitsubishi mula nang makapagtapos sa Tokyo Imperial University noong 1927. Nag-aral siya ng disenyo ng eroplano sa Germany at Amerika. Nakapagdisenyo na siya ng mga fighter na tinanggihan, binago, pinahusay at muling tinanggihan ng proseso ng espesipikasyon ng Navy na alamang eksaktong gusto nila ngunit hindi sigurado kung may ganun ngang bagay. Siya ay 32 taong gulang nang dumating ang espesipikasyon ng Zero. Hindi siya mayabang. Siya ay tumpak, precise, na isang magkaibang bagay. Aya't nakatukoy siya ng solusyon na walang ibang nakaisip dahil nangangailangan ito ng pagtanggap sa isang panganib sa inhinyerya na tahasang iniiwasan ng tradisyonal na disenyo ng eroplano. Ang solusyon ay ang materyales. Ang Sumitomo Metal Industries ay nakabuo ng isang aluminum alloy na tinatawag na
extra super duralumin na may kodigong 7075 na mas matibay bawat unit ng bigat kaysa sa mga alloy na ginagamit sa karaniwang pagbuo ng eroplano. Ito rin ay mas marupok, mas madaling magkaroon ng stress fractures, mas mahirap gawin at hindi pa kailanman nagamit sa mga production aircraft. Ang panganib ay hindi lamang theoretical. Kung mabigo ang alloy sa gitna ng tindi ng labanan, magiging sakuna ang resulta nito. Walang babala at walang pagkakataon ang piloto na makabawi. Pinili pa rin ito ni Horikoshi. Ginamit niya ang extra super duralumin sa airframe ng Zero, saan man sapat ang ratio ng tibay sa bigat para pangatawanan ang panganib. Inalis niya ang armor plate sa likod ng upuan ng piloto. Inalis niya ang mga liner ng self-sealing fuel tank. Dinisenyo niya ang airframe sa mga tolerance na nangangailangan ng antas ng katumpakan sa pagmamanupaktura na hindi pa kailanman hiningi sa industriya ng Hapon noong 1937. Dinisenyo niya ang canopy upang bigyan ng piloto ng malinaw na 360 degree na paningin na nangailangan ng isang istruktural na solusyon na nagdagdag ng pagiging komplikado habang sabay na nagpapababa sa bigat. Isang kontradiksyon na niresolba niya gamit ang geometry sa halip ng mga materyales. Ang prototype ay unang lumipad noong Abril 1, 1939. Nagpakitang gilas ito ng eksakto sa hinihingi ng espesipikasyon. Hindi malapit lang, eksakto. Ang mga test pilot ng Navy na nagpalipad nito ay bumalik na may mga ulat na gumagamit ng mga salitang hindi karaniwang ginagamit ng mga Hapong test pilot tungkol sa mga eroplanong Hapon. Gumamit sila ng mga salitang ang ibig sabihin ay pambihira at walang katulad. Ang Zero ay mas mabilis umakyat, mas matalas lumiko, mas malayo ang nararating, at mas maraming armas ang dala kaysa sa anumang eroplano sa kategorya ng bigat nito na nakatapat nila. Agad itong tinanggap ng Navy. Nagsimula ang Mitsubishi ng produksyon noong 1940. Ang eroplanong tatawagin ng mga Amerikanong piloto sa huli bilang Zero na binigyan ng Navy ng kodigong I-6M at tinawag naman ng mga Hapong piloto na Raisin ang Zero Fighter ay sumabak sa labanan sa China noong Agosto 1940. Sa unang 2 taon ng serbisyo nito, ito ay halos hindi matalo sa mga kondisyon kung saan ito ipinapadala. Sa himpapawid ng China, nagsagawa ito ng combat air patrol, nag-eskorte ng mga bomber, nakipaglaban sa mga Chinese fighter, at nakapagtala ng mga loss ratio na ginamit ng planning staff ng Navy upang bumuo ng isang buong estratehikong doktrina base sa pag-aakalang sila ang laging nakalalamang sa himpapawid. 13 sunod-sunod na napatay sa unang bakbakan nito. Zero ang nawala sa kanila. Pagdating ng Disyembre 1941, nang pumasok si Horikoshi sa planta ng Nagoya at naintindihang nagbago na ang digmaan, 521 Zero na ang nagagawa. Gumagana na ang mga ito mula sa mga carrier na kaguguho lang sa American Pacific Fleet sa Pearl Harbor, mula sa mga bases sa isla sa buong Western Pacific, at mula sa mga airfield sa China na sinakop ng Army at nilangkapan ng Navy. Hindi pa alam ng mga Amerikano kung ano ang kinakalaban nila. Ang Grumman F-4F Wildcat ay hindi masamang eroplano. Mahalaga ito dahil ang kwento ng Zero sa unang 18 buwan ng digmaan sa Pasipiko ay minsang ikinukwento na parang mga training plane lang ang pinalilipad ng mga Amerikano laban sa isang combat aircraft na hindi naman totoo. Ang Wildcat ay matibay ang pagkakagawa, matatag at mahusay sa kamay ng isang bihasang piloto. Mayroon itong armor plate. Mayroon itong mga self-sealing tank. Mahirap itong pabagsakin. Kaya nitong sumalo ng mga tama sa labanan, nawawasak sana sa isang Zero, at kaya nitong iuwi ang piloto nito ng ligtas. Ngunit ito ay mas mabagal, mas hindi maliksi, at mas maikli ang nararating kaysa sa eroplanong ipinapadala para labanan ito. Ang mga loss ratio sa mga unang buwan ng digmaan sa Pasipiko ay hindi dahil sa kalidad ng mga Amerikanong piloto. Ang mga Amerikanong lumaban sa mga Zero sa Wake Island, sa Darwin, sa Coral Sea ay hindi kulang sa pagsasanay o kulang sa tapang. Marami sa kanila ang pinakamahuhusay na pilotong nagawa ng kanilang bansa. Gayunpaman, namatay sila sa bilang na hindi inaasahan ng mga pre-war planning assumptions ng Navy
Dahil ang eroplanong pinalilipad nila ay dinisenyo ng walang tiyak na kaalaman sa kung ano ang kayang gawin ng Zero. Walang sinuman sa labas ng Hapon ang may tiyak na kaalaman sa kayang gawin ng Zero. Ang eroplano ay nakikipaglaban na sa China mula pa noong 1940. Ang military intelligence ng Amerika ay nakatanggap na ng mga ulat. Ang mga ulat na ito ay sinuri at itinago sa file. Ang pagsusuri ay nagpasyang ang isang eroplanong Hapon na tumutugma sa iniuulat na espesipikasyon ng performance ay aerodynamically implausible o hindi kapanipaniwala sa aspeto ng aerodynamics. Ang mga espesipikasyon ay nagpapahiwatig ng isang weight-to-power ratio na nangangailangan ng alinman sa mga pagkakamali sa pag-uulat o mga kakayahan sa aviation ng Hapon na hindi pinaniniwalaan ng mga analyst na Amerikano na umiiral. Mali ang mga analyst. Ang solusyon sa materyales ni Horikoshi ay nakagawa ng isang eroplano na hindi kapani-paniwala ayon sa mga pamantayang inilapat ng mga Amerikanong analyst. Dahil ang mga pamantayang iyon ay nag-aakala ng mga materyales at manufacturing tolerances ng produksyon ng eroplano sa Amerika. Ang Zero ay binuo sa magkaibang tolerances gamit ang magkaibang materyales. Inalaman ito ng mga Amerikano noong Disyembre 7, 1941 at ginugol ang susunod na 18 buwan sa pagsubok na bumuo ng isang eroplanong makakalaban dito ng pantay. Nagtagumpay sila, ngunit iyon ay huling bahagi na ng kwentong ito. Ang planta ng Mitsubishi sa Nagoya noong 1942 ang pinakamahalagang pasilidad sa pagmamanupaktura ng militar sa Hapon. Hindi ito ang pinakamalaki. Ang mga pabrika ng eroplano ng Nakajima sa Musashino at Ota ay mas malaki base sa square footage. Ang mga pasilidad ng Kawasaki sa Akashi ay nakakagawa ng mas maraming makina. Ngunit sa Nagoya binuo ang Zero at ang Zero ang nagpapanatili sa operasyon ng mga carrier ng Imperial Navy. At ang mga carrier ang pinagpasyahan ng mga Hapong strategic planner na siyang magdidikta kung mananalo o matatalo sila sa digmaan. Ang planta ay may 13,000 manggagawa noong unang bahagi ng 1,942. Mayroon itong dalawang shift, 12 oras bawat isa, 6 na araw sa isang linggo. Ang bilis ng produksyon na ipinangako ng pamunuan ng Mitsubishi matapos ang Pearl Harbor ay 2 eroplano kada araw. Nangailangan ito ng katumpakan sa pagmamanupaktura na nakamit lamang ng patigil-tigil noong panahon bago ang digmaan at naging sistematikong mahirap dahil sa pagdami ng mga manggagawa upang matugunan ang pangangailangan ng digmaan. Ang problema ay ang mga tolerance ni Horikoshi. Ang airframe ng Zero na binuo sa mga espesipikasyon ng extra super duralumin ay nangangailangan ng katumpakan sa pagmachining at pag-assemble na kayang gawin ng mga bihasang manggagawa ng maasahan ngunit hindi kaya ng mga walang karanasan. Ang mga manggagawa bago ang digmaan ay gumugol ng maraming taon sa pagbuo ng muscle memory at pagpapasya na hinihingi ng mga tolerance. Ang mga bagong manggagawa sa panahon ng digmaan na kinuha mula sa mga pabrika ng barko, tren at mga makinaryang pang-industriya ay wala nito. Tumaas ang defect rate sa mga unang buwan matapos ang Pearl Harbor. Ang mga eroplanong pumasa sa unang inspeksyon ay bumabagsak sa mga structural test. Ang mga pakpak na tumutugma sa dimensional specifications ay nagpapakita ng aerodynamic behavior na hindi tumutugma sa mga parameter ng disenyo. Nagsimulang tanggihan ng mga acceptance inspector ng Navy ang mga natapos na eroplano sa bilis na nagbanta sa mga target ng produksyon. Ibinabalik ng pamunuan ng Mitsubishi ang engineering team ni Horikoshi sa proseso ng produksyon. Esig inilipat na sana sila sa advanced design work para sa susunod na modilong papalit sa Zero. Hinila sila pabalik at inilagay sa production floor kasama ang mga assembly worker. Tinutukoy kung saan nagkakamali ang mga tolerance at kung bakit habang bumubuo ng mga kagamitan sa produksyon na nagbabawas sa pag-asa sa individual na kasanayan na siyang inaasahan ng orihinal na proseso. Bumaba ang defect rate, tumaas ang produksyon. Sa pagtatapos ng 1,942, ang Mitsubishi ay nakakagawa na ng 3 Zero kada araw. Ang target ng Navy na 2 ay nalampasan pa. Nagawa ng mga inhinyero na gawing posible ang paggawa ng imposibleng espesipikasyon
sa malaking antas sa pamamagitan ng pagresolba sa parehong problemang niresolba ni Horikoshi sa disenyo. Ang paghahanap sa tolerance na kayang makamit ng sistem ng maaasahan at pagbuo ng proseso sa paligid nito. Pagkatapos ay nahanap ng mga Amerikano ang Aleutian Zero. Noong Hunyo 4, 1942, sa parehong araw na winawasak ng Battle of Midway ang carrier air power ng Hapon, isang Hapones na Zero ang nabaril at pumagsak sa Akutan Island sa Aleutians. Agad na namatay ang piloto, ngunit ang eroplano na bumagsak sa isang latian sa mabagal na bilis habang nakababa ang landing gear ay halos buo pa rin. Nahanap ito ng mga Amerikano makalipas ang 3 linggo. Ang recovery operation na humila sa Zero mula sa latian ng Alaska at nagpadala nito sa San Diego ay itinuring na may matinding urgensya katulad ng hinihingi ng mga fighter pilot ng Navy mula pa noong Pearl Harbor. Kailangan nilang malaman kung ano ang kinakalaban nila. Ilang buwan na silang nagtatanong. Ang intelligence system ay nakapagsabi na sa kanila ng makakaya nito mula sa mga ulat ng labanan at mga nakuhang dokumento, ngunit hindi iyon sapat. Ngayon, nasa kanila na ang eroplano. Pinalipad ito ng mga test pilot ng Navy laban sa bawat fighter sa inventaryo ng Amerika. Kinumpirma ng mga resulta ang lahat ng inilarawan sa mga ulat ng labanan at nagdagdag pa ng mga detalye na hindi na ibibigay ng mga ulat. Ang turn radius ng Zero sa mabagal na bilis ay mas matalas kaysa sa anumang nakaharap ng mga Amerikanong piloto. Ang bilis nito sa pag-akyat sa unang ilang libong talampakan ng altitude ay higit pa sa Wildcat, sa isang antas na nagpapahirap sa pagkakaroon ng altitude advantage sa labanan sa tradisyonal na paraan. Ang layo ng nararating nito, kahit walang drop tanks, ay pambihira para sa isang single-engine fighter sa kategorya ng bigat nito. Ngunit nakita rin ng mga test pilot ang mga kahinaan nito. Ang mga kontrol ng Zero ay tumitigas ng husto sa mataas na bilis. Pagsapit sa 350 milya bawat oras, ang mga aileron ay nagiging mahirap igalaw at sa itaas ng 400 milya bawat oras, ang mga ito ay parang nakalock na. Ang isang piloto ng Zero sa isang high-speed dive ay nasa loob ng isang eroplanong hindi na niya kayang maniobrahin. Ang makina ng Zero na napakahusay sa mababa at katamtamang altitude ay nawawalan ng lakas sa itaas ng 20,000 talampakan ng mas mabilis kaysa sa mga makina ng Amerika. At ang Zero, dahil walang baluti o self-sealing tanks, ay madaling mawasak sa tumpak na pag-atake ng bala. Isang maikling bugso mula sa isang .50 caliber machine gun sa mga tangke ng krudo ay nagdudulot ng mga sunog na hindi kayang maligtasan ng mga piloto ng Zero. Ang mga taktikang sumunod mula sa mga natuklasang ito ay nagpabago sa air war sa Pasipiko. Huwag makipag-dogfight sa Zero sa mabagal na bilis. Huwag lumiko kasabay nito. Sumalakay mula sa mataas na altitude, bumaril at sumisid palayo. Gamitin ang paninigas ng kontrol ng Zero laban dito. Puwersahin itong bumilis ng husto at magiging ibang eroplano na ito, isa na kayang talunin ng mga Amerikanong piloto. Ang Thatch Weave ay ang teknik sa labanan na binuo ni Navy Lieutenant Commander Jimmy Thatch mula sa mga ulat ng labanan ay naging karaniwang doktrina. Ang mga high-altitude attack, team tactics, ang paggamit ng mas mahusay na komunikasyon sa radyo at fighter control upang iposisyon ang mga Amerikanong eroplano kung saan ang mga bentahe ng Zero ay nawawalan ng bisa. Nagsimulang gumawa ang mga Amerikanong manufacturer ng eroplano na magsasagawa ng mga taktikang ito. Ang Grumman F-6F Hellcat na dinisinyo sa tulong ng mga pilotong nakipaglaban sa Zero at mga inhinyerong nag-aral sa eroplano sa Akutan ay nagsimulang gawin noong Enero 1943 at sumabak sa labanan noong Setyembre ng parehong taon. Mas mabigat ito kaysa sa Zero, hindi gaanong maliksi sa mabagal na bilis, ngunit mas mabilis, mas malakas, mas may baluti, mas madaling gawin, at sa kamay ng isang sinanay na Amerikanong piloto na sumusunod sa bagong doktrina, ito ay laging nakamamatay sa eroplanong binuo ni Horikoshi. Kailangang tumugon ng hapon, kailangang mag-produce ng hapon. Naintindihan ng planning staff ng Navy ng Hapon ang matematika noong kalagitnaan ng 1942 bago pa man ang Midway. Sa Pearl Harbor, umatake ang Navy gamit ang 420 eroplano mula sa 6 na carrier.
Sa Midway, nawalan sila ng 228 eroplano at 4 na carrier sa loob lamang ng 4 na minuto ng mga pag-atake ng dive bomber. Ang carrier force na naging instrumento ng estratehikong ambisyon ng Hapon sa Pasipiko ay naging pangdepensa na lamang sa isang iglap. Ang mga eroplanong ginagamit ng puwersang iyon ay nauubos sa labanan sa bilis na hindi na kayang palitan ng sistema ng produksyon. Ang Hapon ay nakagawa ng 2,935 Zero fighter noong 1,942. Ang Amerika ay nakagawa ng 47,836 na eroplano ng lahat ng uri. Ang rasyo ay humigit kumulang 16 sa 1 at patuloy pang lumalaki. Ang sistema ng produksyon ng Amerika na nag-uumpisa ng ilipat ang sibil na industriya para sa gamit militar mula pa noong 1940 ay umaabot na sa rurok ng produksyon nito para sa digmaan. Ang sistema ng produksyon ng Hapon na tumatakbo na sa kapasidad na pangmilitar mula nang magsimula ang digmaan sa China noong 1937 ay wala nang masyadong puwang para lumago at mas maliit ang base ng industriya nito. Ang problema sa hilaw na materyales, raw materials, ay naging agaran at estruktural. Ang Hapon ay nag-aangkat ng 88% ng langis nito, 79% ng iron ore at 100% ng aluminum bauxite bago ang digmaan. Ang estratehikong kalkulasyon na nagtulak sa pagpapalawak sa Timog Silangang Asya ay eksaktong ito. Kunin ang mga oil field ng Dutch East Indies, ang goma ng Malaya, ang bauxite ng Pilipinas, at mawawala ang problema sa hilaw na materyales. Nagtagumpay ang sugal sa unang 6 na buwan. Dumadaloy ang mga hilaw na materyales. Tumatakbo ang mga production line. Ngunit ang mga barkong nagdadala ng mga hilaw na materyales mula sa mga nasakop na teritoryo patungo sa mga isla ng Hapon ay winawasak. Ang mga submarine ng Amerika ay nahahanap ang mga ruta ng convoy at inaatake ang mga ito ng may lumalagong pagiging epektibo habang tumatagal ang digmaan. Noong 1942, pinalubog ng mga Amerikanong submarine ang 180 barkong pangnegosyo ng Hapon. Noong 1943, pinalubog nila ang 276. Noong 1944, pinalubog nila ang 472. Ang bauxite na kailangan ng Hapon upang makagawa ng aluminum para maging airframe ng Zero ay nasa mga barkong nasa ilalim na ng Pasipiko. Nakahanap ang mga production planner ng bahagyang solusyon na ang gumamit ng mas kaunting aluminum bawat eroplano. Ang dati ng manipis na structural margins ng Zero ay lalo pang itinulak. Ang mga manufacturing tolerance na pinagsikapan ng mga inhinyero ni Horikoshi ng maraming taon ay niluwagan kung saan ito pwedeng luwagan. Ang resulta ay mga eroplanong naging mas magaan sa maling paraan, na may mga kahinaan sa istruktura na hindi matutukoy ng mga piloto hanggang sa mabigo ang eroplano sa tindi ng labanan. At pagkatapos ay dumating ang mga bomber. Ang B-29 Super Fortress ay hindi pa handa noong 1943, hindi sa paraang inaasahan ng mga Amerikanong planner. Ang eroplano ay pambihira sa aspetong teknikal. Isang pressurized bomber na kayang magdala ng 20,000 pounds ng bomba sa altitude na higit 30,000 talampakan sa bilis na nagpapahirap sa pagpigil ng mga karaniwang fighter. Dinisenyo ito partikular upang marating ang Hapon mula sa mga base na hindi kayang bantaan ng air power ng Hapon, upang lumipad sa itaas ng operating ceiling ng Zero, at upang isakatuparan ang pagkawasak ng industriya na inaasahan ng American Strategic Bombing Doctrine na siyang tatapos sa anumang modernong digmaan. Mali ang doktrina sa ilang bagay at tama sa isa. Mali ito tungkol sa katumpakan, precision. Ang mga unang B-29 raid sa Hapon na isinagawa mula sa mga base sa China simula noong Hunyo 1944 ay sumubok na wasakin ang mga partikular na pasilidad ng industriya gamit ang high-altitude daylight bombing. Ang mataas na altitude ay nangangahulugan ng malalakas na hangin sa jet stream level, na dahil sa heograpiya ng Hapon ay nagiging napakabilis na hindi pa lubos na naintindihan ng mga Amerikanong meteorologist. Ang mga bombang dapat sana ay tatama sa loob ng 300 talampakan mula sa target ay sumasablay ng ilang milya. Ang mga planta ng eroplano sa Nagoya
ay nilusob ng 6 na beses noong huling bahagi ng 1944. Ang pinsala ay totoo ngunit hindi sapat upang matigil ang lahat. Nagpatuloy ang mga production line. Ang naging tama ay ang prinsipyo ng pag-target. Natukoy ng mga Amerikanong planner na ang mga pabrika ng eroplano ang kritikal na bahagi. Wasakin ang kapasidad ng produksyon at titigil ang mga eroplano. Itigil ang mga eroplano at magiging madaling target ang mga carrier. Kapag naging madaling target ang mga carrier, mararating ng kampanyang island hopping ang mga mismong isla ng Hapon. Ang lohika ay tama. Ang pagsasagawa noong 1944 ay hindi pa kayang isunod ang lohika sa hantungan nito. Tumugon ang Mitsubishi sa mga unang raid gamit ang planong kalaunan ay binubuo ng bawat malaking target ng industriya sa ilalim ng pag-atake. Ang magpakalat, disperse. Ang dispersal plan na binuo ng Mitsubishi at ng Ministeryo ng Produksyong Militar ng Hapon noong huling bahagi ng 1944 ay bilang isang gawaing inhinyerya at lohistika, talagang pambihira. Hindi na kayang protektahan ang planta sa Nagoya. Masyado itong malaki, masyadong kilala, at masyadong halatang target para sa anumang puwersa ng bomber na sumasalakay sa produksyon ng eroplano ng Hapon. Ang pwedeng gawin ay ilipat ang kapasidad ng produksyon palabas ng gusali at sa mga lugar na hindi madaling mahanap ng mga bomber o hindi madaling tamaan kahit pa mahanap ang mga ito. Ang pangunahing solusyon ay ang mga tunel. Ang heolohiya ng Hapon na bulkaniko at bulubundukin ay nagbigay ng materyales at pagkakataon. Ang mga bundok na nagpapahirap sa pagdaan ng mga puwersa sa lupa ay naglalaman ng mga bato na kayang butasin. Ang engineering course ng Japanese Army at Navy na 3 taon nang nagpapasabog ng mga kuta sa mga koral ng isla sa Pasipiko ay ibinaling ang kanilang husay sa loob ng bansa. Ang mga grupo ng manggagawa, marami sa kanila ay mga sapilitang manggagawang Korean, ay nagsimulang maghukay ng mga pasilidad ng produksyon sa mga bundok malapit sa Nagoya, malapit sa Osaka, at malapit sa mga planta ng Nakajima sa kapatagan ng Kanto. Ang pinakamalaki sa mga underground facility na ito ay nasa Matsushiro, sa Nagano Prefecture. Ang complex ay umabot sa higit 10 kilometro ng mga tunel, na may mga production floor na inukit mula sa matigas na bato. May ventilasyon sa pamamagitan ng mga shaft na lumalabas, ilang milya mula sa pangunahing pasukan, at pinapailawan ng mga sistemang elektrikal na nakalagay sa mga dingding ng tunel. Inilaan ito hindi lamang para sa produksyon ng eroplano kundi para rin sa Imperial Headquarters at sa mahahalagang ministeryo ng gobyerno kung sakaling magkaroon ng pananakop. Hindi ito ganap na nagamit bago matapos ang digmaan. Ngunit 2 dosenang maliliit na dispersed facility ang nagamit. Noong unang bahagi ng 1945, ang produksyon ng Zero ng Mitsubishi ay hinati-hati sa mga sub-assembly na ipinakalat sa humigit kumulang 200 hiwalay na pasilidad. Ang katawan ng eroplano, fuselage, ay binuo sa isang lokasyon. Ang mga pakpak sa iba naman, ang makina na isang Nakajima Sakai radial na nangangailangan ng sarili nitong tumpak na paggawa sa ikatlong lokasyon. Ang mga bahagi ay dinadala sa mga final assembly location na nakakalat din sa iba't ibang site. Ang transportasyon na nagdudugtong sa mga dispersed facility na ito ang kahinaang hindi ganap na maresolba ng mga planner. Ang mga kalsada at rails ay nakikita mula sa himpapawid. Ang mga sasakyang naglilipat ng mga bahagi sa pagitan ng mga lokasyon ay napagmamasdan at naaatake. Wow, ang sistema na nagpalit sa isang malaking target ng 200 maliliit na target ay nakabuo ng isang logistics network na naging target na rin sa sarili nito. Ngunit sa taglamig ng 1944 at hanggang 1945, ang mga eroplano ay ginagawa pa rin. Ang mga manggagawang bumuo ng Zero noong 1945 ay hindi na ang mga manggagawang bumuo nito noong 1942. Ang mga lalaking bumuo ng mga tolerance na natuto sa mga espesipikasyon ni Horikoshi sa pamamagitan ng maraming taon ng pagsasanay, na bumuo ng mga eroplano sa mga pasilidad bago ang digmaan gamit ang tamang kagamitan at sapat na materyales ay wala na. Sila ay nasa Navy, nasa Army, sa mga isla sa buong Pasipiko, sa himpapawid sa Leyte Gulf
o nasa ilalim ng dagat Pilipinas. Ang sistema ng produksyon na umasa sa kanilang kasanayan ang siya ring umubos sa kanila. Ang mga pumalit na manggagawa ay mga estudyante. Pinakilos ng Hapon ang populasyon nito na nasa edad paaralan para sa produksyon sa digmaan noong 1944. Ang mga estudyante sa sekundarya, mga batang laki at babae sa pagitan ng 12 at 18 taong gulang, ay binuo bilang mga labor brigade at itinalaga sa mga pabrika ng eroplano, mga planta ng bala at mga dispersed production facility. Noong huling bahagi ng 1944, ang mga estudyante na ang bumubuo sa karamihan ng mga manggagawa sa maraming production site. Hindi sila sanay. Wala sila ng mga naipong karanasan at pagpapasya na hinihingi ng mga tolerance ni Horikoshi. Mayroon lamang silang mga instruksyon at ang pagkukusa ng mga batang sinabihan na ang kaligtasan ng bansa ay nakasalalay sa kanila. Ang mga problema sa kalidad na lumitaw noong 1942 at 42 nang dagdagan ang mga manggagawa ng mga matatanda mula sa ibang industriya ay lalong lumala sa mga teenager na estudyanteng nagtatrabaho sa mga underground facility ng walang sapat na kagamitan o pangangasiwa. Tumaas muli ang defect rates. Ang mga airframe na pumasa sa dimensional inspection ay nabibigo kapag nasa ilalim na ng stress. Ang mga eroplanong tinanggap ng mga inspector ng Navy at ipinadala sa mga operational unit ay nagkakaroon ng mga mekanikal na problema na nagiging sanhi upang hindi na makalipad ang mga ito sa loob lamang ng ilang araw pagdating. Ang sariling mga tala ng Navy na sinuri matapos ang digmaan ay nagpakita na sa huling 6 na buwan ng labanan, ang average na oras sa pagitan ng paghahatid ng eroplano mula sa pabrika at ng unang malfunction na nangangailangan ng maintenance ay 11 oras na paglipad lamang. Ang pamantayan bago ang digmaan ay 200 oras. Patuloy ang paggawa ng mga eroplano. Ngunit hindi na ito ang mga eroplanong dinisenyo ni Horikoshi. Dumating si Curtis LeMay sa Mariana Islands noong Enero ng 1945 at 45 bilang komander ng ika-21 Bomber Command na may partikular na atas. Gawing mabisa ang kampanya ng B-29 laban sa Hapon sa paraang hindi pa nito nagagawa noon. Siya ay 38 taong gulang. Pinamunuan niya ang air campaign laban sa Germany mula sa England. Siya ang bumuo ng mga combat box formation na nagpababa sa bilang ng mga bomber na nawawala sa mga pagsalakay sa Europa. Hindi siya ang uri ng tao na tumatanggap sa kabiguan sa operasyon bilang isang permanenteng kondisyon. Ang problema sa mga B-29 raid sa Hapon ay ang altitude. Ang jet stream na hangin sa itaas ng Hapon sa taas na 30,000 talampakan ay mas mabilis at mas pabago-bago kaysa sa anumang nasukat ng mga Amerikanong meteorologist sa ibang dako. Ang katumpakan ng pagbomba mula sa ganong taas sa ilalim ng mga kondisyong iyon ay hindi isang problemang militar na kayang lutasin ng tiyaga lamang. Mali ang physics nito. Binago ni LeMay ang physics. Inutusan niya ang mga B-29 na lumipad sa gabi sa mababang altitude sa pagitan ng 5,000 hanggang 9,000 talampakan na inalisan ng mga defensive gun at gun crew upang dagdagan ang karga ng bomba at may dalang mga incendiary bomb sa halip na mga high explosive. Ang mga incendiary ay sadyang dinisenyo para sa istruktura ng Hapon. Ang mga distrito ng tirahan at magaan na industriya sa mga lungsod ng Hapon ay binuo pangunahin mula sa kahoy. Ang mga incendiary bomb na ibinagsak mula sa mababang altitude sa sapat na kapal ay lumikha ng mga sunog na kumalat ng mas mabilis kaysa sa kayang tugunan ng mga fire control system. Ang unang low-altitude incendiary raid ay tumama sa Tokyo noong gabi ng Marso 9, 1945. 16 na square miles ng lungsod ang nasunog. 80,000 katao ang namatay sa tindi ng apoy. Ang ilog Sumida ay nagmistulang kulay pula. Ang mga bomber na bumalik sa Marianas ay may mga abo sa kanilang airframe mula sa 5,000 talampakang taas. Ang misyon ay isinagawa sa ibaba ng abot ng epektibong anti-aircraft fire ng Hapon. Dahil sa gabi, naging bulag ang mga fighter na walang radar guidance sa mga bomber. Ang mga inalisan ng kagamitang eroplano na may dalang doble sa karga ng bomba kaysa sa high-altitude configuration ay nabaon ang target area sa kapal ng incendiary na wala pang kakayahan sa pag-apula ng sunog ang nakagawa noon.
Nagpadala si Lemay ng 300 eroplano sa Nagoya ng sumunod na gabi. Ang planta ng Mitsubishi ay hindi isang distrito ng tirahan. Mayroon itong mga reinforced concrete structure at metal frame building na hindi kayang sunugin ng mga incendiary sa paraan ng pagkasunog ng mga kahoy na komunidad. Ngunit ang lungsod sa paligid ng planta, ang mga pabahay para sa mga manggagawa, ang mga network ng transportasyon, ang mga electrical substation, ang mga main na tubo ng tubig na nagpapakain sa mga industrial fire suppression system, ang mga ito ay nasunog. At pagkatapos, bumalik ang mga B-29. Naisalba ng dispersal plan ang mga numero ng produksyon. Ito ang sagot sa tanong na ibinibigay ng thumbnail ng video na ito at nararapat itong sabihin ng malinaw. Ang Hapon ay nakagawa ng 10,000 Zero fighter sa kabila ng pambobomba ng US dahil noong naging sistematiko at mapangwasak na ang pambobomba noong unang bahagi ng 1,945, ang produksyon ay wala na sa mga gusaling binobomba. Ang planta ng Mitsubishi sa Nagoya ay napinsala sa mga pagsalakay noong Marso at muli noong Mayo. Malubha ang pinsala. Ang produksyon sa pangunahing pasilidad ay bumagsak sa napakababang antas noong Hunyo 1945. Ngunit ang sub-assembly network, ang 200 dispersed facility, ang mga underground workshop, ang mga gymnasium ng paaralan na ginawang production floor, ang mga workshop sa nayon na gumagawa ng mga bahagi sa mga baryo na hindi man lang naitala ng mga American Target Planner, lahat sila ay nagpatuloy sa paggawa ng mga piyesa. Ang mga piyesa ay mga kulang-kulang na eroplano. Ang pinal na pag-assemble ay nangangailangan ng mga tool at pasilidad na hindi ganap na magaya ng dispersed system sa mga underground tunnel o binagong gusali ng paaralan. Ang mga bahagi ay naipon sa mga dispersed storage site habang naghihintay ng assembly capacity na mas mabilis na winawasak kaysa sa pagtatayo nito. Pagdating ng Hulyo 1945, ang Hapon ay may humigit kumulang 9,000 eroplano sa storage, kung saan halos 4,000 ay mga operational fighter na pinigil sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng estratehikong utos. Itinatabi ang mga ito para sa pananakop na pinaniniwalaan ng parehong mga Amerikanong at Hapones na planner na darating. Ang pananakop sa Kyushu ay nakatakda sa Nobyembre. Ang mga eroplano ay gagamitin bilang mga kamikaze na ibabangga sa mga landing ship na may puno ng krudo at 500 at 50 pound na mga bomba. At ang mga planner sa magkabilang panig ay kinuwenta na kung gaano karaming buhay ang mawawala sa 4,000 eroplanong pinalipad bilang mga guided missile laban sa isang invasion fleet. Sabi sa mga pagtatantya ng Amerika, 250,000 ang magiging casualties ng Amerika. Ang mga pagtatantya naman ng Hapon ay binuo sa pag-aakalang ang magiging kapalit ay sapat na mataas para pilitin ang isang napagkasunduang kapayapaan, negotiated peace. Alinman sa mga pagtatantyang iyon ay hindi nasubukan. Noong Agosto 6, 1945, isang solong B-29 ang nagbagsak ng isang solong bomba sa Hiroshima. Ang eroplano ay ang Enola Gay. Ang bomba ay ang Little Boy, isang uranium gun-type device na may lakas na humigit kumulang 15 kilotons. Winasak nito ang 4.7 square miles ng lungsod sa unang ilang segundo ng pagsabog nito at agad na pumatay sa pagitan ng 70,000 hanggang 80,000 katao, kung saan ang kabuang bilang ng namatay ay umabot sa 100 at 40,000 sa pagtatapos ng taon dahil sa mga biktima ng radiation. 3 araw pagkatapos, isang pangalawang bomba ang tumama sa Nagasaki. Noong Agosto 15, nag-broadcast si Emperador Hirohito sa bansang Hapon. Ang talumpati ay gumamit ng formal na wikang pangkorte na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga Hapones na gamitin niya, o hindi pa naririnig na magsalita man lang siya. Sinabi niya na ang sitwasyon ng digmaan ay na-develop ng hindi kinakailangang pabor sa Hapon at ang kaaway ay nagsimulang gumamit ng bago at pinakamalupit na bomba na ang kapangyarihan na magdulot ng pinsala ay sadyang hindi masusukat. Hindi niya ginamit ang salitang pagsuko. Ngunit ang kahulugang militar nito ay pagsuko. Ang 4,000 eroplano sa mga dispersed storage ay hindi na kailanman pinalipad. Ang mga tinedire na manggagawa sa mga underground factory ay ibinaba ang kanilang mga kagamitan.
ang mga inhinyero na nagdidisenyo ng papalit sa Zero, isang mas mabilis at mas armadong eroplano na sana ay tumugon sa agwat ng performance na binuksan ng mga Amerikanong fighter, ay itinupi ang kanilang mga guhit at umuwi. Si Jiro Horikoshi na ginugol ang buong digmaan sa pagsisikap na makuha ang sistema ng pagmamanupaktura upang buuin ang kanyang eroplano ayon sa mga tolerance na idinisenyo niya, ay ginugol ang panahon pagkatapos ng digmaan sa kanyang mesa sa pagsusulat. Itinatala niya kung ano ang kanyang binuo at kung bakit. Ang manuskrito ay kalaunang nailathala bilang Eagles of Mitsubishi, isang teknikal at personal na ulat ng disenyo ng Zero na naging pangunahing makasaysayang record kung paano nakagawa ang isang 32 anyos na inhinyero sa Nagoya ng eroplano na hindi nagawang matukoy o mahulaan ng pinakadakilang Navy sa kasaysayan. Nabuhay siya hanggang 1982. Nakita niya ang eroplanong idinisenyo niya na naging paksa ng mga museo at dokumentaryo at sa huli ay isang pelikula ni Hayao Miyazaki. Nakita niya ang muling pagtatayo ng industriya ng Hapon, yan na ginamit ang precision manufacturing culture na bumuo sa Zero patungo sa mga sasakyan, electronics, at mga kamera na nanguna sa mga merkado sa panahon ng kapayapaan. Nakita niya kung ano ang kayang likhain ng katumpakan at ng pagkukusang tumanggap ng isang engineering risk na itinuturing ng lahat na imposible. Alam na niya yon noon pa man. 10,430 na Zero fighter ang nagawa sa pagitan ng 1,000 at 41,945. Ang numero ay makabuluhan hindi dahil ito ay sapat, kundi dahil hindi ito dapat naging posible. Ang base ng industriya ng Hapon, ang mga limitasyon sa hilaw na materyales, ang limitasyon sa mga manggagawa, at ang sistematikong pagkawasak ng mga pasilidad ng produksyon nito sa pamamagitan ng pambobomba ng Amerika, ay dapat sanang nagbunga ng mas kaunti. Ang dispersal plan, ang mga underground facility, ang mga student labor brigade, at ang sinadyang pagsasakripisyo ng kalidad para sa dami sa huling taon ang nagpanatili sa pag-akyat ng numero lagpas sa inaasahan ng mga assessment ng mga Amerikanong planner. Hindi ito sapat. Ang sistema ng produksyon ng Amerika na tumatakbo sa buong kapasidad ng panahon ng digmaan ay nakagawa ng 300,000 eroplano sa pagitan ng 1,941 at 1,945. Ang ratio ay hindi lamang 16 sa 1. Sa pagtatapos ng digmaan, ito ay malapit na sa 30 sa 1. Ang agwat sa kalidad ay lumawak ng sabay. Ang Hellcat na sumabak sa labanan noong 1,900 at 43 ay lumilipad ng mas mabilis kaysa sa Zero sa bawat altitude sa itaas ng 15,000 talampakan, mas matibay, mas madaling i-maintain, at pinalilipad ng mga pilotong produkto ng isang training pipeline na kayang tustusan ng industriya ng Amerika at hindi kaya ng sa Hapon. Nasira ng Hapon ang sarili nitong programa sa pagsasanay ng piloto sa unang taon pa lamang ng digmaan sa pamamagitan ng paggamit sa mga bihasang piloto nito sa labanan hanggang sa sila ay mamatay sa halip na pauwiin sila upang magsanay ng mga papalit. Pinauwi ng mga Amerikano ang kanilang mga bihasang piloto mula sa labanan at inilagay sila sa mga training squadron. Ang Zero na nabaril sa Guadalcanal noong 1,900 at 42 ay madalas na pinalilipad ng isang pilotong may 600 oras na karanasan sa paglipad na dumaan sa pinakamahigpit na naval aviation training program sa mundo. Ang Zero na nabaril sa Okinawa noong 1,945 ay madalas na pinalilipad ng isang pilotong may 40 oras lamang na karanasan sa paglipad na sinabihan na hindi na niya kailangang matutong lumapag. Patuloy ang paggawa ng mga eroplano. Ang mga taong kayang magpalipad sa mga ito ay wala na. Yon nakabuo si Horikoshi ng isang pambihirang sandata. Ang sistemang gumamit nito ang umubos sa mga taong marunong gumamit nito ng mas mabilis kaysa sa anumang production line na kayang punan. Ang 10,000 eroplano ay nananatili sa makasaysayang record bilang isang monumento sa kung ano ang kayang likhain ng industrial improvisation, engineering precision, at ng mga manggagawang kinabibilangan ng mga batang nagtatrabaho sa liwanag ng lampara sa mga tunel sa bundok, kapag ang kapalit ay ang pagkatalo ng bansa. Hindi ito sapat. Ngunit higit pa ito sa dapat na nagawa.
At binuo ito ng isang tao na tumingin sa isang imposibleng espesipikasyon noong 1937 at 37 at nagpasya na ang espesipikasyon ay tama at ang realidad ang kailangang mag-adjust para rito. Tama siya. Pinatunayan iyon ng digmaan. Kung naantig ka sa kwentong ito, i-like at i-subscribe. Nakakahanap kami ng mga nakalimutang kwentong gaya nito araw-araw. Mag-iwan ng komento at sabihin sa amin kung saan ka nanonood. At panoorin ang susunod na video. Hindi ka maniniwala rito.